Amy Marcos, mga kababayan, mukhang nasa administration slate ho, mga bossing. Ibig sabihin, nasa 12. Ano po, naku nawala Saan ba yun? Nasa 12 ng administrasyon. Mukha, ito po, iyan mga iyan. Iangat ho natin konti. Ano po? Baba. Ayan. Si Amy Duterte ho, mga kababayan. Amy Marcos ho, mga kababayan. Sir Tony Ninobla, shout out po sa iyo. Alberto Bernales, no? Wala nasa along listahan si Marcos Amy. No to Amy, no. Salot sa lipunan. Umpisahan ko pa lang ito. Ayaw nyo na kaagad kay Amy. Alam niyo po, at hindi po lingid sa ating mga kaalaman, mga bossing, simula po, no, nang mautog, napansin at nakita na ho natin si Senadora Amy Marcos doon sa kampo ng mga Duterte at mukhang nakikisigaw ng bangag-bangag-bangag. Hindi man bumubuka yung bibig niya, pero yung kanya pong appearance doon sa kanilang mautog, no, doon sa Davao, senyales ho ng pagsuporta niya kung ano yung mga sinasabi ng mga taong nasa entablado, mga kababayan. Na alam naman po natin kung ano yung mga sinasabi nila kundi bangag ang Pangulo nang wala hong ebidensya, mga bossing. So eto na nga. Despite the apparent rift between President Marcos and his elder sister, Senator Amy Marcos, the latter is assured of a slot in the administration senatorial slate in the 2025 poll. Mga kababayan. Ayan ha. Kaya ho ako, mga bossing, sinasabi ko ho sa inyo, no? Si Mark Ramos, hindi ko nagagawin yung dati kong ginawa. Mga kababayan. Nung dati kong ginawa ho, sabi ko, eto naman no? Ang presidente pumayag na sila ay tumakbo at maging isa sa senador na makakasama ng ating Pangulo. Sabi ko, pagtitiwalaan ko. Pero may isa ho akong ginawa doon na hindi ko, may isa akong ginawa doon na pinagsisisihan ko ho. May isa akong pinalitan, pero yung pinalitan ko, hindi naman din ho nanalo yun. Si Harry Roque yata. At ipinalit ko si Robin Padilla, mga kababayan. Yun lang naman. So sabi ko, hindi ko nagagawin yun. Yung 12 sa administrasyon, i-straighten ko, hindi ko nagagawin yun. Kasi po mga kababayan, siguro ito, kaya nandyan, si Senadora Amy Marcos, baka bilang kapatid, o baka kung ano man, o hindi ko alam kung bakit nandyan pa yan. Kung bakit mapapasama pa sa slate ho, sa senatorial slate ho ng ating administrasyon, mga bossing. Andy Navarro, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong super sticker. No? So ang gagawin ko po talaga, mga kababayan, is pipili ako doon sa syempre sa listahan ho ng mga senador ng administrasyon. Pipiliin ko yung talagang karapat-dapat ho, mga kababayan. Po ibig sabihin na etong si nandito sa senatorial slate ng ating Pangulo. O sige, hindi na ho ganon. Kasi nung mga nakaraan ho, mga bossing, tingnan nyo, si Harry Roque nandoon sa slate ng Pangulo. Ano ho ang ginagawa nung si Harry Roque ngayon? Wala na pong ibang ginawa kundi ho sumigaw ng topless. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronel Yang. Hindi, isa siya doon sa talagang mga nasa mautog at ngayon ho talagang walang ibang binabanggit o sinisigaw kundi ang pagpapababa o pagpapabagsak po sa ating Pangulo, mga kababayan. Yun ha, nasa senatorial slate yun ng 2022 administration, mga kababayan. Isa pa ho, nung pagkatapos ng eleksyon, nandiyan din si Loren Legarda. Nagulat tayo. Biglang sumigaw ng parang ang gusto niyang ibig sabihin
ang pagsuporta doon sa mga nasa bundok. Naaalala niyo ho yun, mga kababayan? Si Robin Padilla, na hindi siya talaga, kumbaga, hindi siya talaga doon sa number sa 12, pero isinasama ho siya sa mga campaign rally para kumanta ng It's Late in the Evening, mga kababayan. Tingnan niyo ho yung mga ginawa niyong mga tao na yan, ngayon ho. 'Di ba? Kaya nga sabi ko okay, kung makakuha ako ng 8 o 9 na talagang sinisigurado ko na todo ang suporta sa ating administrasyon, tapos mamimili ho ako dito sa mga DDS, hindi na ako mamimili diyan, wala talaga 'yan. Hindi ko iboboto si Bongo, hindi ko boboto si Bato de la Rosa, hindi ko iboboto kung sino man yung mga DDS diyan, hindi ko iboboto. Mas pipiliin ko pa ho, mga kababayan, mas pipiliin ko pa po yung mga totoong oposisyon na kapagka ang ating presidente ay maganda ang ginagawa, sila ho ay nakasuporta, mga bossing. Hindi ho yung tipong, eto nga, iboboto nga natin si Amy Marcos dahil nasa senatorial slate ng administrasyon. Tapos alam naman ho natin ang gagawin. Di ho ba? Mas maigi at mas mainam na pumili doon sa mga kandidato ng oposisyon. Yung oposisyon talaga ha, uulitin ko, yung oposisyon talaga, hindi yung pogosisyon. Okay? Magkaiba po yung opposition at pogosisyon. Kung sakali na tumakbo, sila De Lima, di ba? Kung mapilit si Trillanes, yan. Mas iboboto ko ho yung kesa doon sa mga DDS na mga senador ho. Kesa doon sa mga nasa administrasyon niya. Si Manong Amy naman. Ano gagawin niyo ho nun, mga kababayan? Para lang din tayong nagluklok, doon sa mga tao na wala hong ibang ginawa kundi siraan ang ating presidente. Mga kababayan. Di ho ba? Sasabihin natin, straight natin, 12 ng administrasyon. Kung nandiyan si Manang Amy, ano gagawin niyo po? Hindi ko naman sinasabing wag niyong iboto si Amy, pero kumbaga, pakiramdaman niyo, aralin niyo kung ano talaga yung kilos niya, tsaka kayo magdesisyon ho, mga kababayan. Basta ako, hindi ko pipiliin o hindi ko i-straighten yung 12 ng administrasyon. Pipili ako ng mga karapat-dapat na kahit na sabihin mong, eto paminsan-minsan against to sa ating gobyerno o sa desisyon ni PBBM. Dahil ho ako mismo, minsan, meron talaga tayong mga hindi okay na desisyon ng ating Pangulo, mga kababayan. Di ba? Pero kapag maganda ang ginagawa ng ating Pangulo, okay sila. Di ba? Ito po nakikita ko doon sa mga totoong oposisyon, hindi po doon sa mga pogo-sisyon.